Bago mo ako husgahan, hayaan mong ikwento ko muna kung paano ako napunta rito. Sa ika-62 kaarawan ko, akala ko'y ilalabas lang ako ng anak ko para kumain. Isinuot ko ang paborito kong cardigan, inayos ko ang buhok ko, at naglagay pa ng kaunting kolorete. Buong umaga akong umaasa. Sa halip na handaan at tawanan, isang maleta ang iniabot sa akin. At doon, nagsimula ang lahat. Mag-isa akong nagising sa maliit naming bahay sa Malabon. May kakaibang kaba at saya sa dibdib. 62 na ako, pero umaasa pa rin. Si Marco, ang kaisa-isa kong anak, bihira nang tumawag. Sabi niya, abala raw sa trabaho, may problema raw sa asawa. Pero birthday ko iyon. Sigurado akong darating siya. Nagluto ako ng pandesal at itlog, paborito niya, at naglatag pa ng 2 plato sa mesa. Lumipas ang umaga. Tanghali na, wala pa rin siya. Masakit, pero pinilit kong ngumiti. Paulit-ulit kong tinignan ang cellphone ko. Binasa ang mga lumang mensahe para lang maramdaman na may koneksyon pa kami. Bandang 2:00 ng hapon, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, naandoon si Marco, may pilit na ngiti at hawak na mumurahing bulaklak. "Happy birthday, Ma!" sabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit, kahit may kirot. "Bihis ka na, may pupuntahan tayo," dagdag niya. Hindi ako nagtanong, nagdamit ako agad. Nagsuot ng sapatos na masakit sa paa, pero maganda tignan. Pakiramdam ko'y dalaga ulit ako. Pero hindi kami papunta sa restaurant. Huminto kami sa isang lugar na may karatulang hindi ko kailanman inasahang makikita. Isang home for the elderly. Doon ko unang naramdaman na hindi pala lahat ng pagtataksil ay galing sa estrangjero. Minsan, apelyido mo pa ang dala. Hindi pa ako umiiyak noon. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nagsasalita siya tungkol sa kaligtasan ko, sa sinasabing pagkalimot ko, sa mga desisyong ginawa niya para raw sa ikabubuti ko. Sa loob-loob ko, malinaw ang isip ko. Alam ko ang bawat sandaling iyon. At sa katahimikang bumalot sa sasakyan, doon ko napagtanto na ang kaarawan ko ang huling araw ng dating buhay ko. Sa gabing iyon, hindi ko pa alam ang mga susunod na mangyayari, pero ramdam kong may pinto nang nagsara at may mas madilim na landas na naghihintay. Isang landas na hindi ko pinili, ngunit mapipilitan akong tahakin. Dito nagsimula ang kwento ng pagkawala ko at ang unti-unting pagbawi ng sarili na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Hindi ako umiyak noong unang gabi sa bahay ampunan. Umupo lang ako sa gilid ng kama, suot pa rin ang coat ko, habang nakatitig sa puting dingding na parang walang katapusan. Amoy gamot at lumang sahigang hangin. May maliit na bintana, pero pader lang ng kabilang gusali ang tanaw. Iyon ang regalo sa kaarawan ko. Iniwan ako ni Marco matapos pirmahan ng mga papel. Hindi na niya ako tinignan ng huli. Parang may hinahabol siyang oras o baka konsensya. Binuksan ko ang supot ng bulaklak na iniabot niya kanina. Nalanta na. Parang pinagtawanan ng mga talupol na unti-unting nalalaglag. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang yapak ng mga nurse, ang mahinang iyak ng kung sinong hindi ko kilala, at ang tunog ng telebisyon sa malayong kwarto. Masyadong matigas ang kama. Masyadong malamig ang kumot. Paulit-ulit kong binalikan ang mga huling buwan naming mag-ina. Ang mga pagkakataong humingi siya ng pera. Ang mga salitang, "Ma, sandali lang," na nauuwi sa pangakong napapako. Kinabukasan, humingi ako ng cellphone sa nurse. Ngumiti siya ng pilit. "Ay, inasikaso na raw ng anak niyo, Nay, para hindi kayo malito." Doon ko unang naramdaman ng tunay na takot. Hindi pala ako narito para alagaan. Narito ako para patahimikin. 2 araw akong halos walang kain. Hindi dahil gusto kong maghimagsik, kundi dahil wala akong ganang mabuhay. Pakiramdam ko isa na lang akong numero sa chart. Tinatawag nila akong sweetheart at lola na parang bata.
Walang nagtanong kung sino ako noon, kung ano ang minahal ko, kung ano ang nawala sa akin. Ang roommate ko, si Aling Berta, tahimik at madalas tulog. Kapag gising, kwento niya ang anak na matagal nang hindi numibisita. Nakikinig ako dahil pareho kami ng sugat. Sinubukan kong panatilihing malinaw ang isip ko. Nagbabasa ako ng dyaryo, nagsasagot ng palaisipan, inuulit ang nobelang dati ko nang nabasa, pero unti-unting lumulubog ang loob ko. Hanggang sa ika-4 na araw, may dumating na nurse na hindi ko pa nakikita. Bata, may mga triensas, at kakaibang lambing sa mata. Habang kinukuha ang pulso ko, bumulbul siyang, "Hindi kayo dapat narito, nanay." Napatingin ako sa kanya, gulat at umaasang may nakita rin akong tao. Ngumiti siya, "Hindi kayo nawawala, nanay. Nilalagay lang kayo sa mali." Sa unang pagkakataon mula nung iiwan ako, may isang taong tumingin sa akin bilang buo, hindi sirang alaala. At doon nagsimula na gumising ang natutulog kong tapang na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Sa ika-5 araw ko sa pasilidad, doon ko unang naramdaman na may posibilidad pa pala akong huminga ng buo. Ang batang nurse na nagpakilala bilang Rhea ay bumalik sa duty. Hindi siya nagmamadali tulad ng iba. Naupo siya sa gilid ng kama ko habang inaayos ang blood pressure cuff. Parang may oras siyang makinig. "May pamilya po ba kayo?" Tanong niya, maingat ang boses. Napangiti ako ng mapait. "Meron. Isa. At sapat na pala iyon para mawala ka." Hindi siya sumagot agad. Hinintay niya akong magpatuloy at doon ko ikinuwento ang kaya ko. Ang birthday ko, ang tanghalian na naging hatid, ang maletang hindi ko alam kung kailan inimpake. Hindi niya ako pinutol. Hindi siya umiling. Nakinig lang siya, tulad ng matagal ko nang hindi nararanasan. Bago matapos ang shift niya, bumalik siya na may hawak na maliit na papel. "Nay Nora," bulong niya, "may iniwan dito si Mang Ernesto. Wala raw kamag-anak. Natagpuan namin ito sa loob ng aklat dasal niya. Isa iyong lumang tiket ng weteng sweepstakes, nakatupi at medyo kupas." Napatawa ako, tuyot at mahina. "At gusto mo pong subukan ko?" Ngumiti siya. "Malay nyo, may utang pa ang nundo." Hindi ko sineryoso iyon, pero sa gabi ring iyon, habang tahimik ang hallway, gumamit ako ng lumang computer sa common area. Isa-isang in-encode ang mga numero. Paulit-ulit kong binasa ang resulta. Nanlamig ang mga kamay ko. Malaki ang panalo. Sobrang laki para paniwalaan. Hindi saya ang una kong naramdaman. Takot. Kung malaman ni Marco, kung malaman ng kahit sino. Agad kong iniprint ang confirmation, tinupi at itinago sa loob ng bra ko. Parang lihim na buhay ang hawak ko. Kinabukasan, kinausap ko si Rhea. "May kailangan akong legal na tulong," sabi ko. Hindi siya nagtanong. Tumanggo lang siya. May kilala raw siyang volunteer lawyer na minsang dumadalaw sa pasilidad. Dumating siya makalipas ang 2 araw. Si Attorney Luis, bata pero seryoso. Umupo kami sa maliit na pantry. Ipinakita ko ang papel at bumulong. "Gusto kong mawala." Hindi siya nagulat. "Kailangan nating magmadali," sagot niya. Mula roon, nagsimula ang papeles, mga pirma, bagong telepono, trust na walang pangalan ko. Gumawa kami ng bagong testamento. Hindi ko binanggit si Marco. Sa gabing iyon, niyakap ako ni Rhea. "Huwag niyo kaming kalimutan," sabi niya. Hindi ako umiyak. Hindi ko kaya. Umilis ako bago magbukang liwanag, dalang maliit na bag at isang bagong pagkatao. Akala nila mahina ako. Mali sila. Hindi pa tapos ang kwento ko. Doon pa lang ito tunay na nagsisimula. Mahaba at malamig ang biyahe palabas ng Maynila. Nakaupo ako sa likurang bahagi ng bus. Nakayuko,
Suot ang lumang jacket na hindi akin at salaming itinatago ang mga mata kong pagod pero gising na gising. Hawak ko ang bag na parang doon ko inilagay ang natitira kong pagkatao. Hindi ko alam kung saan talaga ako papunta. Ang malinaw lang sa isip ko, kailangan kong lumayo. Malayo kay Marco. Malayo sa pangalang Nora Villanueva na sinubukan niyang burahin. Sa tulong ni Attorney Luis, nakabili ako ng maliit na bahay sa isang liblib na barangay sa Quezon Province. Nakapangalan sa isang trust na hindi ako direktang konektado. Tahimik ang lugar. May mga puno ng niyog, kalabaw sa malayo, at kalsadang bihirang may dumaraan. Doon ako unang nakahinga ng malalim matapos ang maraming araw. Ang bahay ay payak, isang palapag, may kupas na pintura, at sirang bakod sa harap. Pero may tubig, may kuryente, at higit sa lahat, may katahimikan. Hindi katahimikan ng pagsuko, kundi katahimikan ng muling pagbubuo. Araw-araw, nagluluto ako ng simpleng ulam, nagwawalis ng bakuran, at nauupo sa bangking kahoy tuwing hapon, pinapanood ang paglubog ng araw. Pero kahit gaano katahimik ang paligid, hindi tahimik ang loob ko. Palagi kong iniisip kung hinahanap ba ako ni Marco, kung nag-alala ba siya kahit kaunti. Isang hapon, hindi napigilan ng kamay ko ang pag-click. Gumawa ko ng peking Facebook account at hinanap ang pangalan niya. Naundun siya, nakangiti sa profile picture niya, parang walang nagbago. Sa pinakabagong post niya, may nakasulat, "Nawawala ang aking ina. Kung may impormasyon kayo, mangyaring makipag-ugnayan. Nag-aalala po kami." Daan-daang komento ang pinakila, mga dasal, papuri, tawag sa kanya bilang mabuting anak. Napatawa ko, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil masakit. Ang ginamit niyang litrato ay luma, kuha sa isa sa mga huling kaarawan kong masaya. Magkatabi kami, may sombrero akong makintab, yakap niya ang balikat ko. Ang dali palang magpanggap sa larawan. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong binalikan ng mga alaala. Ang mga panahon na ipinagtanggol ko siya kahit mali. Ang mga pagkakataon na pinagdudahan ko ang sarili ko dahil sabi niya, "Ma, nakakalimutan ka na." Hindi pala ako ang may problema. Ginusto niyang magduda ako sa sarili ko para mas madali niya akong kontrolin. Kinabukasan, tumawag ako kay Attorney Luis gamit ang bagong numero. "Gusto kong baguhin ulit ang testamento," sabi ko. "Siguraduhin mong wala siyang makukuha, kahit anino." Tahimik siyang sumagot. "Naiintindihan ko." Hindi pa ako ligtas, ramdam ko iyon. Pero malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi na ako nagtatago. Naghahanda na ako. At sa paghahandang iyon, unti-unting bumabalik ang lakas na akala nilang matagal nang nawala. Hindi nagtagal, dumating ang unang senyales na hindi pala tapos ang bangungot ko. Isang umaga, habang inaayos ko ang maliit na mesa sa sala, napansin ko ang isang sobre na naiiba sa mga bayarin at polyeto. Mas makapalang papel, walang return address. Nanipik ang dibdib ko bago ko pa ito buksan. Sa loob, may isang dokumento, photocopy. May pirma ko, o mas tama, may pirma na ginaya ang sa akin. Isang loan agreement daw, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kinuha sa pangalan ko at ng yumaong asawa kong si Rogelio. Nakasaad doon ang halaga, ang bangko, at ang notary seal. Tunay ang lahat, maliban sa isang detalye. Hindi ko iyon kailanman pinirmahan. Naupo ako ng mabigat. Nanginig ang mga kamay ko habang tinitignan ng papel. Kilala ko ang sulat kamay ko. Kilala ko ang bawat kurba, bawat pahilis ng letra. Pero ito, masyadong perpekto. Parang ininsayo, parang sinadyang dayahin. Binuksan ko ang maliit na fireproof box na itinago ko sa ilalim ng sahig. Nandoon ang mga lumang papeles na tinulungan akong ayusin ni Attorney Luis bago ako tuluyang umalis. Isa-isa kong hinugot ang mga dokumento.
At doon ko nakita ang katotohanang matagal nang nagtatago sa dilim. 3 pang papeles na may parehong pirma, parehong estilo, parehong kasinungalingan. Si Marco. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga alaala. Ang mga gabing tahimik si Rogelio, parang may dinadalang bigat. Ang mga planong bakasyon na biglang kanselado. Ang mga panahong sinasabi ni Marco na may emergency at kailangan ng pera. Akala ko noon, malas lang kami. Akala ko, panahon lang ang kalaban. Anak ko pala. Hindi ako umiyak. Sa halip, may malamig na galit na umakyat mula sa sikmura hanggang dibdib ko. Hindi lang ito pagtataksil. Krimen ito. Pagnanakaw. Panlilinlang. At ginamit niya ang pangalan ko, ang pagkatao ko bilang kasangkapan. Tinawagan ko si Attorney Luis. May nakita ako. Sabi ko, mga peking papeles, mga utang na hindi ko alam. Tahimik siya sandali. Naniniwala ako sa iyo, Nora. Ang tanong, handa na ba kayong lumaban? Napatingin ako sa bintana, sa katahimikang minsang naging kanlungan ko. Hindi pa, sagot ko. Hindi pa ngayon. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto kong maramdaman niya muna ang pagkawala, ang pagdududa, ang takot, gaya ng pinaramdam niya sa akin. Mula noon, hindi na ako nagtatago. Nagsimula na akong mangalab. Bawat dokumento, bawat ebidensya, bawat kasinungalingang na iniwan niya sa likod. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako biktima. Ako na ang naghahanda ng wakas ng kwento. Sa loob ng 3 araw, binuo ko ang katotohanang matagal nang tinabunan ng kasinungalingan. Araw at gabi akong nakatutok sa laptop. Paulit-ulit na sinusuri ang mga account na minsang pinangasiwaan ni Marco para raw tulungan ako. Bawat login, bawat record, parang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang huling hibla ng pagiging ina ko. May isang account na agad tumambad. Isang lumang utang na aktibo pa rin, nakapangalan sa akin at lumubo na sa halagang hindi ko kailanman hiniram. 3 buwan bago ako iniwan sa pasilidad, nag-default iyon. Sa pangalan ko. Doon ko naintindihan kung bakit bigla siyang nagmadali, kung bakit kailangan niyang ilayo ako. Hindi niya ako iniligtas. Tinakasan niya ang sarili niyang kasalanan. Mas malala pa, may nakita akong linya ng credit na ginamit ang dating maliit na negosyo namin ni Rogelio. Isang catering na itinayo namin nung kabadaan pa namin. Matagal may iyong sarado, pero buhay pa ang rehistro. Ginamit iyon ni Marco para mangutang, pinirmahan gamit ang pangalan ng ama niya 2 taon matapos itong pumanaw. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Hindi lang ako ang nanakawan niya, pati alaala ng ama niya, dinungsihan. Inipon ko ang lahat. Screenshots, PDF files, mga email na siya mismo ang nagpadala noon, kunwari ay naayos niya ang mga papeles. Gumawa ako ng encrypted folder at nagprint ng kopya na itinago ko sa ilalim ng sahig. Hindi dahil takot akong makalimot, kundi dahil ayokong mawala ang ebidensya kung may mangyari sa akin. Tinawagan ko si Attorney Luis. Handa na akong magsabi ng totoo, sabi ko. Hindi pa sa pulis. May plano ka? Tanong niya. Oo, sagot ko. Gusto kong siguraduhin na kapag gumalaw ako, wala na siyang tatakbuhan. Kaya nagsimula akong magpadala ng mga kahilingan sa bangko sa ilalim ng legal na dahilan na siya rin ang tumulong mag-draft. Isa-isa kong hinugot ang mga record na matagal nang nakabaon. Bawat sagot na dumarating, mas lalo kong nakikita ang lawak ng ginawa ni Marco. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, napaisip ako, paanong naging ganito ang anak na minsang pinatulog ko sa dibdib ko? Paanong naging estranghero ang taong apelido ko ang dala? Pero malinaw na sa akin ngayon, hindi ako ang nawala. Siya ang matagal nang lumihis. At habang binubuo ko ang ebidensya, alam kong hindi na ito laban ng isang ina at anak. Isa na itong laban ng katotohanan, laban sa kasinungalingan na akala niya ay walang makakahabol. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa labas at ang tunog ng patak ay tila tambol sa bubong, may natuklasan akong mas masama pa sa inaasahan ko.
Sa tulong ng isang public record search na itinuro ni Attorney Luis, lumitaw ang pangalan ni Marco sa isang investigasyong hindi pa natatapos, kaugnay ng peking tax filings at maling paggamit ng identidad. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi lang pala pera ang habol niya. Ginamit niya ang pangalan ko, ang buhay ko, para magtago sa likod ng batas. May ilang tax return na isinapil sa pangalan ko sa loob ng 3 taon. May mga refund na pumasok sa account na hindi ko kilala. May address na hindi ko tinirhan. Parang hinubaran ako ng pagkatao, pira-piraso, at ibinenta sa sistema na hindi ko man lang alam na kasali ako. Doon ko naintindihan kung bakit kailangan niyang patahimikin ako, kung bakit kailangan niyang palabasin na ako ang may problema. Hindi ako tumawag sa pulis. Hindi pa. Sa halip, nagsimula akong magtala. Gumawa ako ng voice recordings gabi-gabi. Hindi baka makalimot ako, kundi dahil gusto kong may matira kung sakaling mawala ako. Ako si Nora Villanueva. Malinaw ang isip ko. At alam ko ang ginagawa ko. Ang boses ko ang magiging saksi ko. Isang hapon, may lalaking kumutok sa gate. Nagpapakilalang surveyor. Hindi ko siya pinasok. Sinilip ko lang sa bintana, hawak ang telepono. Nang umalis siya, hindi na ako nag-alinlangan. May alam na siya. O naghihisinala na. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako umatras. Tinawagan ko si Attorney Luis. Ipadala mo ang kopya, sabi ko. Hindi sa korte, sa DOJ, anonymous. Tahimik siya sandali. Sigurado ka? Oo, sabi ko. Kung may mangyari sa akin, gusto kong may makaalam. Pagkatapos noon, inayos namin ang trust. Mas pinatibay, mas pinalalim ang mga layer. Kahit anong galaw ni Marco, babalik yun sa kanya. Hindi na niya ako kayang hawakan sa papel. Sa mga tahimik na sandali, bumabalik ang alaala ng batang si Marco. Ang tawa niya, ang yakap niya, masakit. Pero ang katotohanan, mas masakit ang manatiling bulag. Hindi ako naghiganti dahil galit ako. Gumalaw ako dahil gising na ako. At sa paggising na iyon, alam kong papalapit na ang bagyo na matagal nang naihasik niya. Hindi ko na ito pipigilan. Panahon na para harapin niya ang bunga ng lahat. Dumating ang balita sa paraang hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang bumibili ako ng gulay sa maliit na palengke ng bayan, may narinig akong usapan sa likuran ko. 2 babae, pabulong pero malinaw. Narinig mo ba? May hinahanap daw ang NBI. Isang lalaki sa Maynila. Estafa at identity theft. Nanlamig ang batok ko. Hindi nila binanggit ang pangalan, pero alam ko, ramdam ko. Parang may humikpit na tali sa hangin. Umuwi ako na hindi na bumili ng iba pa. Isinara ko ang pinto, umupo sa sahig, at doon ko unang naramdaman ng kakaibang katahimikan. Hindi takot, kundi paghihintay. Kinagabihan, tumunog ang lumang telepono na bihira kong gamitin. Isang mensahe mula sa hindi nakasave na numero. Ma, kung kayo po to, buhay ka pala. Walang tanong, walang sorry, parang ako pa ang may kasalanan. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko lang ang screen. Inisip kung ilang beses akong umiyak sa katahimikan habang siya'y abala sa pagbuo ng kasinungalingan. Maya-maya, sunod na mensahe. May problema ako. Kailangan kitang makausap. Saglit lang. Doon ako napangiti. Maliit. Mapait. Ngayon niya ako kailangan. Ngayon na may kumakatok na sa mga pintong matagal niyang tinakbuhan. Tinawagan ko si Attorney Luis. Nagparamdam na siya. Sabi ko, anong gagawin ko? Walang sasabihin. Sagot niya. Hayaan mo siyang magsalita. Lahat ng salita niya, ebidensya. Kaya nagreply ako. Maikli. Nasaan ka? Mabilis ang sagot. Isang coffee shop sa Pasig. Pamilyar. Doon kami madalas noon. Sinadya niya. Alam kong sinadya niya. Para maalala ko raw ang pagiging ina ko. Hindi ako tumulog ng gabing iyon. Inihanda ko ang sarili ko. Hindi sa mga sasabihin niya, kundi sa hindi niya kayang aminin. Hindi na ako pupunta bilang nanay na handang umunawa. Pupunta ako bilang taong matagal niyang ginamit. Bago mag-umaga, nag-record ako ng isa pang mensahe.
Ako si Nora Villanueva, bulong ko sa telepono, at ngayon, haharapin ko ang anak kong matagal nang tumalikod sa akin. Hindi ko alam kung paano matatapos ang tagpong iyon, pero alam ko ito, hindi na ako ang mawawala, siya na. Amaga akong dumating sa coffee shop, hindi dahil sabik ako kundi dahil ayokong maabutan ng alaala. Umupo ako sa sulok na mesa, likod sa bintana, malinaw ang tanaw sa pintuan. Isinuot ko ang simpleng damit na walang bakas ng dati kong buhay. Hindi ako nag-ayos, hindi ko kailangang magpanggap. Pagpasok ni Marco, sandali siyang huminto. Naghanap ang mga mata niya hanggang sa tumama sa akin. Kita ko ang gulat, hindi dahil buhay ako kundi dahil buo ako. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang bata na nagkasala. Umupo siya sa tapat ko, nanginginig ang kamay habang inaabot ang kape na in-order ko na. "Ma," sabi niya, pilit ang ngiti. "Buti naman at..." "Diretso na," putol ko. Walang galit ang boses ko, mas lalong hindi lambing. "Ano ang problema mo?" Nanlaki ang mata niya, hindi niya inaasahan iyon. Umiling siya, huminga ng malalim. "May nag-iimbestiga. Hindi ko alam kung paano nagsimula. May mga papeles na lumabas. Baka may gumagamit ng pangalan mo." "Talaga?" tanong ko. Tahimik, diretso. Kasi may hawak akong 23 dokumento na may pirma kong peke. May loan, may tax filing, may negosyo ni Papa. Gusto mo bang isa-isahin ko? Namula ang mukha niya. Hindi na siya tumingin sa akin. "Ma, ginawa ko yun para sa atin," bulong niya. "Kung hindi ko ginawa, mawawala lahat. Ikaw ang mawawala ng bahay. Ikaw ang madadamay." Napangiti ako. Hindi dahil natawa ako, dahil malinaw na sa akin ang lahat. Inilagay mo ako sa facility. Pinanggalan mo ako ng boses. Ibinenta mo ang pangalan ko. At ngayon, sasabihin mo para sa akin? Tumahimik siya. Hindi dahil may sasabihin, kundi dahil wala na siyang maitatanggi. Inilabas ko ang maliit na recorder sa bag ko at inilapag sa mesa. "Naka-on yan," sabi ko. "Simula nang umupo ka." Nag-angat siya ng tingin. Takot na takot. "Ma, pakiusap." "Makinig ka," sabi ko, mababa pero malinaw. "Nakakahiya hindi ka pumasok sa loob ng batas na kinalakyan mo. Mas nakakahiya hindi ka lumalaki bilang taong alam ang tama at mali." Tumayo ako. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang basag niyang boses na tumatawag sa akin. Hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon, iniwan ko siya, hindi bilang nanay na sumuko, kundi bilang taong bumawi sa sarili niyang buhay. Paglabas ko ng coffee shop, parang mas maliwanag ang umaga kaysa kanina. Hindi dahil nagbago ang araw, kundi dahil may nabitawang bigat sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim, hindi para magpakalma, kundi para ipaalala sa sarili ko na tapos na ang pagtakas. Nagsimula na ang pagharap. Hindi pa ako nakakalayo nang tumunog ang telepono. Mensahe mula kay Attorney Luis. Naka-receive na ang DOJ. Gumagalaw na ang investigasyon. Walang emojis, walang dagdag na paliwanag. Hindi na kailangan. Umupo ako sa isang bangko sa labas ng mall. Pinanood ko ang mga taong nagmamadare, mga anak na may hawak na kamay ng magulang, mga magulang na walang ideya kung ano ang maaaring maging anak nila balang araw. Hindi ko hinusgahan. Tahimik lang akong nagmasid, parang huling beses na saksi ng isang yugto. Kinahapunan, may balitang lumabas sa online news. Hindi detalyado. Isang anonymous tip tungkol sa identity fraud at tax irregularities. Walang pangalan, pero alam kong babasahin yun ni Marco. Alam kong mararamdaman niya ang pader na unti-unting sumasara. Pagdating ng gabi, may 3 missed calls mula sa kanya. Hindi ko sinagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil wala na akong kailangang ipaliwanag. Lahat ng dapat niyang marinig, nasabi ko na. At ang iba, sasabihin ng batas. Nagpadala ako ng huling mensahe kay Attorney Luis. Handa na akong lumantad kung kailangan. Sumagot siya agad. "Hindi pa. Hayaan mong matapos ang proseso. Mas ligtas." Tumingin ako sa salamin. Hindi ko nakita ang babaeng iniwan sa pasilidad. Ang nakita ko ay isang taong may sugat, oo, pero nakatayo. May linya ang mukha ko na hindi na mawawala.
At ayos lang, mga marka iyon ng pagmulat. Bago matulog, binuksan ko ang lumang kahon ng alaala. May litrato kami ni Marco noong bata pa siya. Nakangiti, may ngipin pang kulang. Hinawakan ko iyon sandali, saka ko isinara ang kahon. Hindi ko itinapon, hindi ko rin binalikan. May mga bagay na hindi kailangang sirain para tuluyang iwan. Habang pinapatay ko ang ilaw, alam kong papasok na ang huling yugto. Hindi ko alam kung kailan siya aarestuhin o paano haharapin ng mundo ang katotohanan. Pero alam ko ito, hindi na ako babalik sa katahimikang ginamit laban sa akin. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay akin at handa na akong magsalita kapag oras na. Dumaan ang mga araw na parang mabagal ang oras, pero mabilis ang mga pangyayari sa ilalim. Hindi ako tinawanan ng mga otoridad at lalong hindi ako binalikan ni Barco. Tahimik ang lahat, pero ramdam ko ang paggalaw. Parang lindol na paparating, hindi pa dumarating ang alon, pero nanginginig na ang lupa. Isang linggo matapos ang pagkikita namin, may kumatok sa inuupahan kong bahay sa Quezon. Hindi pulis, isang babaeng naka-blazer, may dalang folder at maingat ang kilos. Nagpakilala siyang Miss Alonzo mula sa isang Financial Investigation Unit na konektado sa kaso. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marco pero hindi na kailangan. May ilang dokumento kaming kailangang i-verify, sabi niya, at kayo ang huling legal na may-ari ng identidad na ginamit. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa maliit na mesa kung saan ako dati nagkakape mag-isa. Inilatag niya ang mga papeles, loan records, tax filings, corporate documents. Isa-isang tinuro ang pirma. Kayo po ba ang pumirma nito? Hindi, sagot ko. Walang pag-aalinlangan at kaya kong patunayan. Inilabas ko ang mga kopyang matagal kong inipon, ang mga email ni Marco, ang timestamps, ang voice recordings. Tahimik siyang nakinig, tumunod pa minsan-minsan. Walang awa sa mata niya, pero may malinaw na pag-unawa. Hindi ako tinitignan bilang inang nagrereklamo. Tinitignan niya ako bilang biktima ng krimen. Bago siya umalis, huminto siya sa pintuan. Alam niyo po ba na maraming ganitong kaso ang hindi umaabot sa ganitong yugto dahil ang mga magulang ay umatras? Ngumiti ako ng bahagya. Matagal na akong umatras, sagot ko. Ito na ang una kong hakbang pasulong. Kinagabihan, binuksan ko ang radyo. May balitang may freeze order sa ilang account kaugnay sa patuloy na investigasyon. Hindi binanggit ang detalye, pero alam kong kasama doon ang mga ginamit ni Marco. Isinara ko ang radyo at umupo sa dilim. Hindi ako nagdiwang, hindi ko rin ipinagdasal ang pagbagsak niya. Ang tanging ipinagdasal ko ay ang katotohanang hindi na mababago, na ang ginawa niya ay may kapalit at hindi ko na yun babalikan sa katahimikan. Sa gabing iyon, mahimbing akong natulog, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas, hindi na ako nag-iisa sa katotohanan. Kinabukasan, nagising ako sa mahinang sikat ng araw na pumapasok sa maliit na bintana ng aking kwarto sa Tagaytay. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng nakaraan at alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga sandali ng pagkakahiwalay namin ni Marco ay patuloy na kumikidlat sa isip ko. Ang mga ngiti na may halong kasinungalingan, ang mga pangakong biglang naglaho, ang bawat transaksyon na ginamit niya laban sa akin. Tumayo ako at nilapidam ang lamesa kung saan nakalatag ang mga lumang dokumento at folder ng mga kopya ng mga pirma ni Marco. Napakainit ng pakiramdam ng galit at pagkabigla, pero alam ko na kung hahayaan kong lamunin ako ng emosyon, mawawala ang focus ko. Kailangan kong maging maingat, kahit na ang puso ko ay parang pumipintig ng mabilis sa bawat alaala ng pagtataksil niya. Nagbukas ako ng laptop at sinimulan muling i-review ang lahat ng na-record ko ang ebidensya. Ang mga loan agreement na pekeng pirma ni Marco, ang mga notaryo na hindi kailanman humarap sa akin, at ang mga financial statements na ginamit niyang patunayan na ako raw ay wala ng alam sa sarili kong buhay. Bawat dokumento ay parang bato sa dibdib ko. Mabigat, malamig, at hindi ko na maalis. Ngunit sa kabila ng bigat na iyon, may kakaibang lakas na dumadaloy sa akin. Alam kong bawat detalye, bawat piraso ng ebidensya ay hakbang patungo sa katarungan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti.
Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kontrol sa sarili kong buhay. Hindi na ako magiging biktima ng anak na minsang minahal ko ng buo, pero ginamit ang aking tiwala laban sa akin. Habang inaayos ko ang mga folder, napansin ko ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Ang fireproof box kung saan nakatago ang lumang lottery ticket, ang bagong trust documents at ang burner phone. Napangiti ako ng bahagya. Ang mga bagay na ito, simpleng kagamitan lamang, ang naging sandata ko laban sa mga taong nais akong apihin at burahin. Lumabas ako sa kwarto at tumungo sa maliit na balkonahe. Hinayaan kong ang sariwang hangin ng Tagaytay ay humaplos sa mukha ko. Para bang pinapaalala sa akin na may mundo pa sa labas, may buhay na maibabalik, at may boses na hindi napuputulin. Alam kong darating ang araw na hindi na siya makakakontrol sa pamamagitan ng kasinungalingan at panlilinlang. Ngulit bago ang lahat, kailangan kong tiyakin na bawat hakbang ko ay maingat at walang bakas na maaaring sundan. Sa gabing iyon, naupo ako sa balkonahe, iniisip ang mga susunod na hakbang, at tiniyak sa sarili na sa wakas, ako ay magiging malaya, hindi lamang mula sa anak ko, kundi mula sa takot na matagal na akong dala-dala. Tahimik ang mga sumunod na araw pero alam kong panandalian lang iyon, parang bagyong humihinga muna bago tuluyang bumuhos. Bawat umaga, binubuksan ko ang telepono ko na may halong kaba at kahandaan. Hindi ko na hinihintay ang tawag ni Marco. Ang hinihintay ko ay ang susunod na hakbang ng katotohanan. Isang hapon, dumating ang email mula kay Attorney Luis. Maikli pero mabigat. May preliminary findings na. Malinaw ang pattern ng fraud. Handa ka bang magsumite ng sworn statement? Hindi ako nag-isip ng matagal. Matagal na akong handa. Ang hindi ko lang inakala noon, kakailanganin kong maging handa laban sa sarili kong alaala. Nagpunta ako sa Maynila kinabukasan, hindi bilang takot na ina, kundi bilang taong may hawak na katotohanan. Sa opisina, pinaupo ako sa harap ng recorder. Bawat tanong ay diretsyo, bawat sagot ko malinaw. Hindi ako nagpaligoy-ligoy, hindi ko rin pinrotektahan ang pangalan ng anak ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko inuna ang hiya. Inuna ko ang totoo. Habang nagsasalita ako, bumabalik ang mga esena, ang mga pagkakataong ipinagpaliban ko ang sarili ko para sa kanya, ang mga desisyong pinili kong manahimik dahil anak ko siya eh. Doon ko napagtanto na ang katahimikan ko noon ang naging puhunan niya. At ngayon, binabawi ko iyon, salita bawat salita. Pagkatapos ng pahayag, lumabas ako sa gusali na parang may natanggal na pader sa dibdib ko. Mabigat pa rin, pero hindi na nakakulong. May 2 taong lumapit, mga investigador. Hindi sila malupit, profesional. Trinato nila akong tao, hindi problema. Kinagabihan may balitang kumalat sa mga kakilala naming matagal ko nang iniwasan. May nag-message, may nagtanong kung totoo raw bang may kaso si Marco. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang pagtanggol ang sarili ko sa chismis. Ang katotohanan ang bahalang magsalita. Bago matulog, binuksan ko ang bintana at hinayaang ang hangin ay pumasok. Sa unang pagkakataon, hindi ko na tinanong sa sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. Alam ko na, dahil kahit masakit, kahit mabigat, ang landas na pinili ko ay hindi na pagtalikod sa sarili. Ito na ang simula ng huling yugto, at handa na akong harapin kung anuman ang kasunod. Dumating ang araw na hindi ko na kailangang magtaka kung gumagalaw ba ang kaso. Gumalaw ito ng tuluyan. Maaga pa lang, may tawag na pumasok mula sa isang numerong hindi ko kilala. Kalma ang boses sa kabilang linya. May warrant na inilabas. May pangalan. At sa unang pagkakataon, hindi ko na narinig ang pangalang iyon bilang anak ko, kundi bilang isang taong mananagot. Hindi ako napaupo, hindi rin ako napahawak sa dibdib. Ang naramdaman ko ay isang tahimik na pagtanggap. Parang matagal ko nang alam na darating ang sandaling ito. Matagal ko na itong inihanda sa isip ko. Ang hindi ko lang inihanda ay ang bigat na kasama nito. Kinahapunan, lumabas ang balita. Hindi headline, hindi rin detalyado. Isang maikling ulat lang tungkol sa financial fraud at identity misuse. Pero sapat na iyon para umingay ang mundo ko. Tumawag ang isang pinsan. May nag-message na kapitbahay noon. May mga tanong na hindi ko sinagot, hindi dahil nagtatago ako, kundi dahil wala na akong obligasyong magpaliwanag.
Sa gitna ng ingay, may isang tawag na hindi ko inaasahan. Si Elena, dating biyenan ko. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Alam ko na, sabi niya, basag ang boses. At gusto kong humingi ng tawad. Hindi kita pinaniwalaan noon. Hindi ako umiyak, hindi rin ako nagsumbat. Salamat, lang ang nasabi ko. Minsan sapat na iyon. Hindi lahat ng sugat kailangang kalikutin para gumaling. Pagkatapos ng tawag, naupo ako mag-isa. Doon ko unang naramdaman ng lungkot na hindi ko tinakasan. Hindi dahil nahuli siya, kundi dahil tuluyan ko nang tinanggap na ang anak na minahal ko ay hindi na babalik sa anyong inaasahan ko. At ayos lang iyon. Mas masakit ang umasa sa isang bagay na matagal nang wala. Sa gabing iyon, tahimik ang paligid. Walang tawag, walang mensahe. Parang huminto ang mundo para bigyan ako ng espasyo. At sa espasyong iyon, pinili kong huminga. Hindi bilang ina na nabigo, kundi bilang babaeng tumayo para sa sarili. Hindi pa tapos ang kwento, pero malinaw na ang direksyon. At sa wakas, hindi na ako dinadala ng agos. Ako na ang pumipili kung saan hahakbang. Lumipas ang ilang linggo na parang mabagal ang takbo ng oras, pero ramdam ko ang bigat ng bawat araw. Hindi na ako tinatawagan ng mga kamag-anak. Marahil ay natakot, marahil ay hindi nila alam kung paano haharapin ang katotohanang matagal nilang iniiwasan. Sa barangay kung saan ako pansamantalang naninirahan, may mga matang sumusulyap, may mga bulong na hindi ko na iniintindi. Matagal na akong nabuhay sa ilalim ng opinyon ng iba, hindi na ngayon. Isang umaga, dumating ang opisyal na sulat, nakaselyo, mabigat sa kamay. Hindi ko agad binuksan. Tinimpla ko muna ang kape ko, naupo sa mesa, at hinayaang huminahon ng dibdib ko. Nang buksan ko ito, malinaw ang nakasaad, nakatakda ang arraignment, may petsa, may oras, totoo na ang lahat. Hindi ako kinabahan. Ang kinabahan ako ang alaala ng batang minsang hinatid ko sa unang araw niya sa eskwela. Ang batang umiiyak, ayaw bumitaw ng kamay ko. Pinikit ko ang mata ko sandali. Pinayagan kong dumaan ng lungkot. Hindi ko tinulak palayo. Hindi rin ako hinayaang itong manatili. Tumawag ako kay Attorney Lou. Nabasa ko na, sabi ko. Darating ako. Handa ka ba? Tanong niya. Matagal na, sagot ko. At totoo iyon. Ang kahandaang iyon ay hindi dumating sa iglap. Binuno ito ng katahimikan, ng sakit, ng unti-unting pagbitaw sa ilusyon ng isang perpektong anak. Sa mga sumunod na araw, inayos ko ang sarili ko, hindi ang itsura, kundi ang loob. Bibanikan ko ang mga bagay na ipinagpaliban ko noon. Naglakad ako tuwing umaga. Nagtanim ako ng halaman sa bakuran. Bawat dahon na tumutubo ay paalala na may buhay pagkatapos ng pagkawasak. May isang gabi na napaginipan ko siya. Hindi bilang akusado, hindi bilang salarin, kundi bilang batang nakangiti, may hawak na laruan. Paggagising ko may luha sa pingi ko, pero wala nang kirot sa dibdib. Doon ko naintindihan, ang paghihilom ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap na may mga bagay na hindi na mababawi. Habang papalapit ang araw ng pagharap niya sa korte, alam kong may wakas na ang isang yugto. At sa wakas na iyon, hindi ko na hinahanap ang hustisya bilang paghihigante. Hinahanap ko ito bilang hangganan, isang malinaw na linya kung saan nagsisimula muli ang buhay ko. Tahimik, buo, at akin na muli. Dumating ang araw ng arraignment na may kakaibang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng isang taong matagal nang nakapagdesisyon. Maaga akong nagising, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sanay na ang katawan ko sa pagharap. Nagsuot ako ng simple, walang alahas, walang kulay na humihingi ng pansin. Hindi ko kailangang magmukhang malakas. Malakas na ako. Sa loob ng korte, malamig ang hangin. Amoy papel at oras na matagal nang tumigil para sa iba, pero para sa akin, ngayon lang umandar. Umupo ako sa likurang hanay, tahimik. Hawak ang maliit na folder na parang huling bakas ng lumang buhay. Hindi ko alam kung lilingin siya, hindi ko rin inasahan. Nang pumasok siya, hindi ko agad siya nakilala. Mas payat, mas mabigat ang balikat.
Wala na ang kumpiyansang dati niyang suot na parang damit. Nang magtagpo ang mga mata namin, sandali lang iyon. Walang luha, walang galit, isang pagkilalang matagal nang naantala, natapos na ang papel na ginampanan ko sa buhay niya. Habang binabasa ang mga sakdal, malinaw ang bawat salita. Parang binibigkas hindi lang ang mga krimen, kundi ang bawat beses na pinili niyang manahimik ako. Hindi ako tinawag magsalita, hindi ko rin hiniling. Ang presensya ko ay sapat na patunay na hindi na ako magtatago. Paglabas ko ng gusali, huminto ako saglit sa hagdan. Tumingala ako sa langit. Walang dramatic na sandali. Walang biglang ulan. May araw lang, at hangin, at isang pakiramdam na matagal ko nang hinintay. Pagiging buo kahit may kulang. Hindi ko alam kung ano ang magiging hatol. Hindi ko rin hawak ang tahihinatnan niya. Ang hawak ko lang ay ang sarili kong hakbang palabas ng anino. At sa bawat hakbang na iyon, alam kong hindi na ako babalik sa katahimikang ginamit laban sa akin. Ito na ang simula ng wakas. At sa wakas na iyon, buhay pa rin ako. Matapos ang araw na iyon sa korte, hindi agad bumalik ang mundo sa normal. Para sa iba, baka tapos na ang eksena sa sandaling nagsara ang pinto ng husgado. Para sa akin, doon pa lang talaga nagsimula ang katahimikang matagal kong hinahanap. Umuwi ako ng mag-isa. Walang kausap, walang balita na binuksan. Gusto kong marinig ang sarili kong paghina. Patunay na hindi ako gumuho. Sa mga sumunod na araw, may mga liham na dumating. Mga opisyal na abiso, mga paalala ng petsa, mga papel na dati kinakatakutan ko. Ngayon, binubuksan ko na sila ng walang panginginig. Hindi dahil sanay na ako, kundi dahil wala na akong itinatago. Ang katotohanan, kahit mabigat, ay mas magaan kaysa kasinungalingang matagal kong binuhat. Isang hapon, may batang kapitbahay na kumatok sa gate. May dala siyang mangga. Sabi po ni Mama, bigay raw po sa inyo. Mahina niyang sabi. Ngumiti ako at tinanggap iyon. Maliit na bagay, pero ramdam ko ang pagbabalik ng mundo. Hindi bilang chismis, kundi bilang simpleng ugnayan. Hindi na ako ang babaeng may eskandalo. Isa na lang akong taong nabubuhay. Sa gabi, binuksan ko ang kahon ng mga lumang gamit. Hindi para magbalik tanaw, kundi para magpaalam. May mga resibo, litrato at sulat na hindi ko na kailangang itago. Isa-isa kong inayos, hindi para burahin ng nakaraan, kundi para ilagay ito sa tamang lugar. Ang sakit, sa nakaraan. Ang lakas, sa kasalukuyan. May isang sandali na tinanong ko ang sarili ko kung pinatawad ko na ba siya. Hindi ko sinagot agad. Napagtanto ko na ang kapatawaran ay hindi palaging desisyon. Minsan, resulta ito ng paglayo sa sugat. At okay lang kung hindi pa. Ang mahalaga, hindi na ako sugatan. Habang pinapatay ko ang ilaw, alam kong papalapit na ang huling yugto. Hindi bilang paghihinggil, kundi bilang pagtatapos ng isang katahimikang hindi ko pinili. At pagsisimula ng isang na akin na. Dumating ang araw ng hatol na parang ordinaryong umaga lang. Walang kulog, walang kaba sa sikmura. Gumising ako, nagtimpla ng kape at umupo sa harap ng bintana habang sumisikat ang araw. Noon ko naintindihan, kahit ano pa ang mangyari, tapos na ang laban ko sa loob. Ang natitira na lang ay ang desisyon ng batas. Sa korte, hindi ko siya tiningnan. Hindi dahil galit ako, kundi dahil hindi ko na kailangang hanapin ang sagot sa mukha niya. Nang basahin ang hatol, malinaw ang boses ng hukom. May pananagutan, may sentensya. Hindi ito eksaktong hustisyang iniisip ng mga tao sa pelikula. Walang palakpakan, walang luha, pero sapat ito. Sapat para sabihin ng mundo na hindi ako nagsinungaling. Sapat para itama ang mga papel na ginamit laban sa akin. Habang nagsasalita ang hukom, naramdaman ko ang bigat na tuluyang bumaba mula sa balikat ko. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil nanalo ang katotohanan.
Ang pangalan ko na ginamit at dinungisan ay malinaw na ulit sa mata ng batas. At sa unang pagkakataon, iyon ang mahalaga. Pagkatapos ng pagdinig, may lumapit sa akin, isang babae mula sa korte. "Matapang kayo," sabi niya, hindi bilang papuri, kundi bilang pagkilala. Tumanggol lang ako. Hindi ko ginawa ito para sa tapang. Ginawa ko ito para mabuhay. Pag-uwi ko, binuksan ko ang gate at sinalubong ako ng katahimikan ng bakuran. Umupo ako sa lumang bangko, hinayaan ng hangin na dumaan. Walang selebrasyon, walang tawag na tinanggap. Ang araw ay natapos na parang simula. Payak, malinaw, at totoo. Bago matulog, isinulat ko ang huling entry sa notebook na matagal kong pinunan. Hindi ko pinili ang laban, isinulat ko, kundi pinili kong tapusin ito nang nakatayo. Isinara ko ang kwaderno at inilagay sa drawer. Hindi pa tapos ang buhay ko, pero tapos na ang kwentong nagpakulong sa akin. At sa katahimikan niyon, alam kong handa na akong magpatuloy, hindi bilang ina na nasaktan, kundi bilang taong buo na ulit. Tahimik ang umaga nang dumating ang balita na tuluyan ng isinara ang kaso. Walang seremonya, walang anunsyo sa telebisyon, isang simpleng tawag lang mula sa abogado. "Tapos na po," sabi niya. 2 salitang matagal kong hinihintay pero hindi ko akalaing ganito ang mararamdaman ko. Hindi saya, hindi lungkot, kundi isang malalim na paghinga na parang ngayon lang pinayagan ng dibdib kong lumuwag. Lumabas ako ng bahay at tumingin sa langit. Kulay abo ang ulap, parang ordinaryong araw sa probinsya. May manok na tumilaok sa di kalayuan, may batang tumakbo sa kalsada. Tuloy pa rin ang mundo, kahit ilang taon akong halos hindi gumalaw. Noon ko na-realize, hindi huminto ang buhay ko dahil sa kanya. Pinili ko lang maghintay sa tamang sandali para ipagpatuloy ito. May mga kapitbahay na dati bulong-bulong kung magsalita tungkol sa akin. Ngayon, bumabati na sila ulit. May ilan pang umiwas, pero okay lang. Hindi ko na kailangan ng pag-aproba ng kahit sino. Ang mahalaga, alam ko sa sarili ko ang totoo. Pumasok ako sa maliit kong kwarto at binuksan ang aparador. Nandun pa rin ang mga lumang damit na minsang sinuot ko sa mga okasyong akala ko'y masaya. Mga alaala ng panahong inuuna ko ang iba kaysa sa sarili ko. Isa-isa ko silang inilabas at tinupi. Hindi para itapon, kundi para ipaalala sa sarili ko kung saan ako nanggaling. Sa mesa, nandun ang mga papeles, mga kopya ng dokumento, desisyon ng korte, mga sulat na minsang nagpabigat ng puso ko. Pinagmasdan ko ang mga ito, saka inilagay sa isang kahon. Isasara ko na ang kabanatang iyon. Hindi ko buburahin, pero hindi ko na rin hahayaang kontrolin ako ng nakaraan. Kagagabi, nagluto ako ng simpleng hapunan. Kanin, isda, at sabaw. Walang handa, walang bisita. Pero habang kumakain ako, napansin kong hindi na nanginginig ang kamay ko. Hindi na ako nagmamadali. Ang bawat subo ay parang paalala na buhay ako at may karapatan akong maging payapa. Bago matulog, tumayo ako sa harap ng salamin. Matagal ko nang hindi tinitingnan ng sarili ko ng ganito. Bulong ko sa sarili ko, hindi ka nasira. Nasubok ka lang. At sa unang pagkakataon, naniwala ako sa sarili kong sinabi. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Walang isang sandali na parang esena sa pelikula. Walang dramatic na musika o bigla ang liwanag. Ang alam ko lang, isang umaga, nagising ako na hindi na mabigat ang dibdib ko. Hindi na ako naghahanap ng paliwanag. Hindi na ako nagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. Natutunan kong may mga sugat na hindi kailanman mawawala.
Pero hindi rin kailangang araw-araw mong himasin para patunayang masakit pa rin. May mga alaala na mananatili, pero hindi na sila ang magdidikta kung sino ako ngayon. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti akong bumalik sa mundo. Hindi sa parehong paraan, hindi bilang dati. Mas tahimik, mas maingat, pero mas buo. Natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang umagang may kape, ang hapon na may hangin, ang gabing walang takot. Hindi ko na kailangan ng maraming tao sa paligid, kailangan ko lang ng katahimikan na hindi nananakit. May mga pagkakataon pa ring sumasagi sa isip ko ang anak na pinalaki ko, ang pamilyang minsan kong ipinaglaban. Hindi ko ikinakaila iyon. Hindi ko rin sinisiraan ang sarili ko dahil doon. Ang pagmamahal na ibinigay ko noon ay totoo. Hindi iyon nabawasan dahil sa naging wakas. Ang pagkakamali ay hindi ang magmahal, kundi ang manatili kahit winawasak ka na. May mga taong nagtanong kung may galit pa ba akong dala. Ang sagot ko, wala na. Hindi dahil pinatawad ko agad, kundi dahil pinili kong bitawan. Ang galit ay mabigat dalhin sa mahabang panahon. Mas pinili kong dalhin ang sarili ko, buo, malinaw at malaya. Ngayon, kapag tinatanong ako kung ano ang natutunan ko, isa lang ang sagot ko. Hindi huli ang lahat hanggat humihinga ka pa. Hindi ka tapos hanggat kaya mo pang pumili. At kahit iwan ka ng mga taong akala mo'y habang buhay, may isang taong hindi ka dapat iwan, ang sarili mo. Ito ang wakas ng kwento ko, pero simula ng buhay ko. Hindi bilang biktima, hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong piniling mabuhay muli sa sarili niyang mga termino.